Habulin niyo siya! Wala ka ng takas, Tony. Kahit gaano kasukal ang gubat na ito, mahahabol at mahahabol ka namin! Napakaganda ng buwan. Tamang-tama sa liwanag para sa ating dalawa. Huwag niyo ako sundan! Layuan niyo ako! Kailangan kong makalayo. Pinatay na nila ang mga magulang ko. Pinangako ko sa aking ina na mag-iiba ang takbo ng buhay ko kumpara sa buhay nila. Kaya hindi ako pwedeng mamatay ngayon. Hindi pwede! Sa ayaw at sa gusto mo, iuuwi kita at gagawin kitang asawa. At huwag ka nang tumakbo. Masusundan ka pa rin namin. Lumayo ka sa akin! Hindi kita gusto! Ayoko sa'yo! Layo! Bitawan niyo ako! Ang kapal naman ng mukha mong tumanggi pa. Ano ba ang ayaw mo sa akin? Gwapo naman ako ah. Magaganda at mga gwapo ang magiging lahi natin kung sakali. Magiging makapangyarihan ang batang yon na kayang pamunuan ng ating lahi dahil dadaloy ang dugo ko sa kanya. Kung ikaw lang din, hindi na lang. Hindi ako mag-aasawa ng kagaya mo, halimaw! Akala mo naman hindi ka halimaw. Hoy! Isa ka ring hanagob! Tumigil ka nga sa pagpapantasya ng normal na buhay. Kinikilabutan ako sa'yo. Napakamanyak at napakayabang, nakakaasar. Kahit anong bilis ko, naaabutan pa rin nila ako. Anong gagawin ko ngayon? Mukhang dito na matatapos ang buhay ko. Sabi ko naman sa'yo, maaabutan ka pa rin namin eh. Kaya walang saysay ang pagtakbo mo. Tingnan mo, napagod ka lang. Lumayo ka sa akin, kundi... Kundi ano? Wala ka namang magagawa. Hawak na namin ang buhay mo ngayon. Kaya bibigyan kita ng pagkakataong mamili. Mabubuhay ka at magiging asawa ko o mamamatay ka dito mismo. Mas mabuti pang mamatay na lang ako kaysa maging asawa ng kagaya mong walang puso! Tony, pinalaki ka talagang tanga ng namatay mong mga magulang. Alam mo, kung hindi lang ikaw ang huling tagapagmana ng pagiging pinuno, hindi na sana kita pag-iinteresan. Hindi ko kailangan ng mahinang babae at itinatakwil ng pagiging hanagob. Pweh, nakakadiri! Ang pagiging mabuti hindi nangangahulugang mahina ako. Kalakasan yun. Ginagamit mo ba talaga yung utak mo? Ha? Paano naging kalakasan? Mahina ka nga. Sa pagiging pinuno, dapat utak ang pinapairal, hindi puso. Mali ka. Dapat magkasama ang utak at puso. Ang pagiging pinuno, dapat may malasakit sa nasasakupan at hindi puro utos lang. Ganon namuno si Ama. Bagay na hindi mo kayang tularan. Huwag mo sabi akong hawakan! Bitiw! Sige, hindi na kita hahawakan. Akala mo kung sino kang maganda? Ang sinasabi ko lang, mag-isip ka muna. Mula tayo sa angkan ng mga hanagob, kilala sa pagiging makapangyarihan sa lahat ng uri ng mga aswang. Tayo dapat ang tinitingala ng ibang lahi. Tayo ang pinakamataas, malakas, at tayo dapat ang namumuno sa kanila. Tayo ang dapat sinusunod ng lahat. Kaya dapat ay may tapang tayo para mamuno. Dapat kinatatakutan tayo, hindi kagaya ng pagiging maawain ng pamilya mo. Kayo lang yon. Saka hindi ko gustong maging aswang. Alam kong kaya pinatay mo ang pamilya ko para ikaw na ang maging pinuno. Pwes, iyong-iyo na. Wala akong pakialam dyan. Hayaan mo na ako makalis. Bitawan mo ako! Nasasakal ako! May pagkatanga ka talaga no? Sa lahi natin, tayo dapat ang pinakatus sa lahat. Para katakutan tayo ng mga tao at iba pang aswang, obligasyon nating manakit, manakot at manlapa. Kasalanan niya ng mga magulang mo Pinalaki ka nilang mapagkumbaba. At ano naman ngayon kung ako ang pumatay sa pamilya mo? Ha? Nakita mo ba kung gaano katanga ang nanay mo? May pasabi-sabi pa siyang pinapatawad niya ako sa kasalanan ko. Sira ulo. Hindi ko kailangan ng awa niya. Lahi talaga kayo ng mga tanga. Huwag mo...
Dinadamay ang nanay ko! Oo nga pala. Manang-mana ka sa kanya. Kayo ang mga angkan ng Hanagob na hindi pinapahalagahan ang posisyon. Alam mo ba na sa tuwing nakikita ko kayo na laging nakangiti at masaya, nasusuka talaga ako? Hindi bagay sa inyo maging pinuno ng mga aswang! Aray! Aba, nanakit ka pa ha? Nagawa mo pang ibaw ng kuko mo sa kamay ko? Masyado ko yatang minamaliit ang kakayahan mo, Tony! Sa'yo na yung titulo ng pagiging pinuno kung gusto mo. Kaya nga gusto kong tumakas, di ba? Dahil hindi ko gustong maging pinuno. Ngayon pa nawala ng mga magulang ko. Pero bakit mo ba ako pinipigilan? Hayaan mo na lang akong lumayo at kalimutan ang buhay na meron ako. Tigilan mo na ako sa ganyan mong drama. Lalo lang ako naiinis. Nasa iyo na ang kapangyarihan, tinatakasan mo pa. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na maraming tumitingala at rumirespeto sa'yo? Napakasarap sa pakiramdam. Kinatatakutan ka dahil ikaw ang pinakamalakas. Ako ang pinakamalakas! Pasensya na, pero hindi ako tinuruan ng mga magulang kong maging ganid sa kapangyarihan kagaya mo. Sino ka para tingalain, ha? Isa ka lang ampon ng isang kawal. Wala kang lahing maharlika. Ba't talagang binibuisit mo ako, Tony, ha? Hindi na kita bibigyan pa ng pagkakataong pumili. Papatayin na lang kita. Ang mali lang ng mga magulang mo, hindi ka tinuruan kung paano mo mapapalakas ang biyayang binigay sa'yo. Tandaan mo ang mga mukha namin dahil ito ang huli mong makikita bago ka mawala sa mundong ito! Wala nang nagawa si Tony nang maubos ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Naniwala siya sa kanyang ina na kung nagtanim ng kabaitan ay yun din ang aanihin. Kaya ang resulta, natalo siya ng grupo ni Dindo. Maraming sugat ang kanyang natamo. Bago siya patayin ay pinagsamantalahan muna siya ng mga ito. At tinigilan lang siya nang inakalang siya ay patay na. Nang magkamalay ay pinili niyang maglakad upang makalayo at makarating sa isang maliit na baryo. May nakita siyang isang munting bahay at sa harapan nun ay may 3 tao. Agad niyang pinuntahan sila para humingi ng tulong. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Nakatalikod sila sa akin kaya siguro hindi ako naririnig. Masyado yatang mahina ang pagsasalita ko. Wala na akong lakas para makalapit pa sa kanila. Lola naman, hindi nyo na dapat pinagtatanggol si Val sa ginawa niya. Pinabayaan nyo na lang sana siya makuyog doon para matuto ng leksyon. Isipin nyo, sumama siya sa inyo para tumulong sa panggagamot. Pero imbis na gamot ang ibigay sa pasyente, binigyan niya ng lason. Mabuti na lang at nakita nyo po na iinumin na sana ni Aling Pasing, kaya napigilan nyo. Kung hindi, tiyak na patay na yung tao at kayo ang sisisihin. Nakita nyo naman kung gaano magngit-ngit sa galit ang asawa niyang si Kuya Ruben. Ay, sumasakit ang ulo ko sa inyong dalawa eh. Anong gusto mong gawin ko? Pabayaan ang kapatid mong masaktan? Abe, loko kang bata ka. Kapatid mo yan, pero hinayaan mo mapahamak sa kung sino. Kasalanan naman po niya eh. Matino ka bang tao na alam na niyang problemado ng kapitbahay natin? Bibigyan pa niya ng dahilan para hindi na magpatuloy sa buhay? Tuloy muntik na siyang tagain ni Kuya Ruben. Walang masama sa sinabi ko, Kuya. Sinabi ko lang naman ng totoo O, tignan mo yung apo mo, Lola. Nangangatwiran na naman. Anong gagawin mo sa taong nahihirapan na? Sabi niya gusto na niyang mamatay, kaya binigyan ko siya ng espesyal na langis ni Lola, yung may kamandag ng ahas. Desisyon niya ang mamatay, bakit pipigilan kung yun ang gusto niya? Di bigay ang hiling, bigyan ng lason yun. Siraulo ka talaga, kung ininom niya yon malamang patay na siya, dahil si Lolang albularyo na nilapitan nila para magpagamot,
Si Lola ang makukulong. Nakakaintindi ka ba? 13 taong gulang ka palang, Val, pero pumapatay ka na ng tao sa isip mo. At ikaw, 30 ka na, pero wala ka pa rin narating sa buhay. Hindi ko maintindihan ang punto ng taong kagaya mo na wala namang direksyon sa buhay. Isa kang palamuning batugan na umaasang may matinong kapatid. Sira ulo ka talaga! Sumasagot ka pa, ha? Halika nga dito, dadagukan kita. Bakit ako lalapit sa'yo, dadagukan mo nga ako. Tanga ka pala eh. Ba't sira ulo ka talaga? Lola, oh! Tumigil na kayo! Sigurado po ba kayong tunay kong kapatid yan? Baka ampon lang yan, ha? Iba kasi ang liko ng utak eh. Sana nga ampon ako dahil isang sumpa ang maging kapatid mo. Anak ng teting talaga. Nakakapikon! Pabayaan mo na ang kapatid mo. Alam mo namang bata pa lang siya ay ganyan na siya makitungo at mag-isip. Tapos sinasama niyo pa po sa mga lakad? Mapapahama ka sa kanya, Lola. Gusto ko siyang isama dahil gusto niyang matuto kung paano maging albularyo. Mali po kayo, Lola. Gusto niyang matuto sa mga gamot-gamot para pumatay ng tao. Nakakatakot siya maging albularyo. Salamat kuya ha. Tatanuin ko isang papuri ang sinabi mong nakakatakot ako. Tss, talaga? Ibato ko sa itong upuan eh. Imbis na mag-aral ka, ibang inaaral mo. Hindi ko gustong pinag-aaralan ng mga normal na tao eh. Masyadong boring. Ikaw nga na-bored din kaya hindi ka nagpatuloy, di ba? Oh, bakit sa akin na naman napunta pag-uusap na to? Nakakainis talaga kayo maglola. Umalis ka nga muna, Val. Umiinit ulo ko sa'yo eh. Maaga ako mamamatay sa'yo. Di mabuti. Ako nang bahalang maglibing sa'yo kapag namatay ka. Lola, aalis po muna ako. Oh, sige. Ay nako, magpapasaway na naman yan, Lola. Pinayagan nyo na naman pong umalis. Apo, alam mong hindi naging madali sa kanya ang nangyari sa nanay nyo, kaya siya nagkaganyan. Siya ang nakasaksi kung paanong patayin ng mga magnanakaw ang nanay nyo habang ikaw ay nasa trabaho. Imbis na husgahan mo siya, unawain mo na lang. Kung may kakayahan lang akong bumalik sa nakaraan, hindi ko sana tinanggap ang nagpagamot sa akin sa kabilang baryo ng araw na yon. Hindi ko sana sila naiwan dito sa bahay. Mabuti na nga lang ay sinabihan siya ni Minda na magtago sa kabinet para hindi siya makita ng mga magnanakaw. Pero hindi naman po yung dahilan para maging ganun siya. Parang ginagawa na lang niyang dahilan yan para hindi siya pagalitan eh. Wala kang alam sa mga taong na-trauma sa mga pangyayari. Nasasabi mo yan, Jack, dahil hindi mo naranasan. Pero kapag dumating sa punto na ikaw na ang nasa ganung kalagayan, maiintindihan mo siya. Ay naku Lola, sumasakit na po ang ulo ko sa inyo. Hindi na dahilan yung mga trauma-trauma na yun sa panahon ngayon, Lola. Hindi ganun yon dahil may kagaya mong hindi naiintindihan ang sinapit niya. Imbis na awayin mo siya, tulungan mo siyang makabangon. Ganun ang tunay na lalaki. Sa tono mo ay parang sinisisi mo pa siya sa nangyari. Kung sinara niya yung pintuan nung araw na yon at sinunod yung mga billing ko na i-double lock pa, hindi sana sila mapapasok ng magnanakaw. Naku, mas sumasakit ang ulo ko sa'yo. Bata pa siya noon. Anong alam niya sa ganung bagay? Ikaw nga ang tanda-tanda mo na wala ka pa ring matinong trabaho. Simula nang mamatay ang mama mo, hindi ka na nagtrabaho. Umasa lang tayo sa kinikita sa pagiging albularya ko. Paano na lang kung walang mga nagpapahilot, inaswang at namaligno? Di wala tayong kakainin. Bakit pa po ba ako magtatrabaho Nakakaraos naman tayo sa araw-araw. Nakakaraos? Loko ka talagang bata ka. Aray ko naman po, Lola. Ang sakit mo naman mamingot. Tulungan niyo ako. Ha? Ano yun? Parang may nagsasalita sa bakod natin Wala akong naririnig. Baka namamaligno ka na. Hindi yata nila ako naririnig. Kanina pa ako humihingi ng tulong. May batang papalapit sa akin. Bata, tulungan mo ko. Halika, lumapit ka rito pakiusap. Sino ka? Ang init ng kamay mo. Siguradong mabait kang bata. Tulungan mo naman ako. Mali ka. Ang aking kamay ay sinlamig ng mga bangkay sa sementeryo na humihingi ng hustisya. Ha? Hindi kita maintindihan. Ay, hindi talaga ako naiintindihan ng mga tao. Hindi ka normal na tao, tama ba ako?
Parang awa mo na, tulungan mo ko. Sa tingin ko nahihirapan ka na. Napakarami mong sugat. Sandali, ang mga sugat na ito hindi gawa ng normal na tao. Tama nga ako, hindi ka tao. Sabihin mo, isa ka bang… Val, anong ginagawa mo dyan sa damuhan? Halika nga rito, magsaing ka na. Babae, dahil hindi ka normal na tao, hindi kita sasaktan. Tutulungan kita. May humihingi ng tulong dito, Kuya Jack! Nakadapa siya sa damuhan. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Alam kong kapiranggot lang ang utak mo, pero pumunta ka na rito. Tulungan niyo ako, parang awa niyo na. Uy, hala, may tao nga. Miss, bakit wala kang saplot? Lola! Lola Irma! May tao po rito, nangihingi po ng tulong! Ayos ka na ba, miss? Kuya, humihingi nga siya ng tulong, di ba? Bakit nagtatanong ka pa kung ayos lang siya? Kita naman sa itsura niya yung kalagayan niya, oh, tangingot. Tigilan mo nga ako sa pagiging pilosopo mo. Tumakbo ka nga sa bahay at kunan mo siya ng damit o kaya ng kumot o kung anong makukuha mo sa bahay na pwede niyang gamitin pantakip sa katawan. Sige. Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Sino yan? Jack! Naku miss, tutulungan ka na namin. Kaso wala ka saplot, hindi kita mabubuhat. Ito talagang kapatid ko parang nananadya pa eh. Binabagalan pa yung paglalakad oh. Ano ba Val? Lumilinga-linga ka pa. Bilisan mo na! Nakakabwisit talaga tong kapatid ko. Sobrang weirdo. Hubarin ko na tong t-shirt ko ha. O yan, ito muna suotin mo. Malaki naman to para sa'yo. Hoy bata ka, bakit dyan ka naguhubad? Lola, tulungan niyo po ako. May babae dito sa damuhan. Puno siya ng sugat at wala siyang saplot. Ay sus mio, babae! Anong ginagawa niya dyan? Lola, hindi ko po alam. Sige, nandyan na! Bubuhatin na lang kita, okay lang ba sa'yo? Ang tagal kasi maglakad ng lola ko eh. Mga kasama ko talaga rito para mga pagong eh. Oo, salamat talaga. Huwag ka mag-alala, wala tong mali siya. Lola, bubuhatin ko na lang siya, papasok ng bahay! Sige, mabuti pa ngang ipasok mo na siya sa loob. Miss, kumapit ka sa bandang leeg ko. Tulungan niyo ako, parang awa niyo na. Oo, tutulungan ka nga namin, huwag ka mag-alala. Val, akin na nga yung kumot, napakabagal mong kumilos! Hindi mo ako dapat inutusan kung aawain mo lang ako. Ay, tigilan mo nga ako. Tulong! Miss, paulit-ulit ka naman eh. Tutulungan ka na nga, ito na oh. Dito ka muna mahiga sa papag namin. Naku, pasensya ka na at maliit lang ang bahay namin. Diyan ka na muna. Tubig, gusto ko ng tubig. Tubig? O sige, diyan ka lang. Ikukuha kita. Ay, Diyos ko! Ano nangyari sa'yo, iha? Nilalamig po ako. Val, kumuha ka ulit ng kumot. Lola, wala po tayong gagamitin kung ibibigay ko pa yung ibang kumot. Basta kumuha ka na! Bilis! Sige na nga po. Oh, heto ng tubig. Kaya mo bang umupo? Aalalayan kita sa likuran mo. Oh, uminom ka na. Salamat. Isang kabagaling iha at bakit wala kang saplot? May nagsamantala ba sa'yo? Ay naku, umiyak na siya. Mga wala silang puso. Hindi ko sila mapapatawad. Heto na po yung kumot, Lola. Hoy! Lokong bata to. Bakit mo naman binato sa babae? Bastos ka talaga. Siya yung bastos, siya yung nakahubad eh. Lumabas ka muna, Val. Kumuha ka ng mga halamang gamot sa labas. Po? Yung halaman sa likod ng bahay. Kumuha ka dali. Gagamutin natin ang sugat niya. Kahit anong halaman po? Basta kumuha ka ng para sa sugat at pamamaga. Alam mo naman kung ano yung mga yon. Bilisan mo! Ang sama nila. Mga walang iya sila. Sino ba ang gumawa nito sa iyo, iha? Mga aswang. Ano? Aswang? Bakit ka naman nila sinaktan? Pero at least hindi ka nila sinaktan o kinain. Kahit papano swerte ka pa rin. Kompleto pa yung mga parte ng katawan mo.
Dahil ako ay isang anak ng Hanagob at ako ang tagapagmana ng pamumuno. Ah? Hanagob? Isa kang aswang? Ngayon ko lang po narinig yung aswang na yan, Lola. Makapangyarihan at malakas ang mga Hanagob. Galing sila sa maharlikang angkan. Maharlika? May ganun palang aswang? Astig ah, pero nakakatakot. Ang lahing Hanagob ang pinakainiiwasang aswang ng mga albularyo dahil napakahirap nilang talunin. Hindi sila kayang patayin o itaboy sa mga simpleng pangontra lang. Madali ka, Jack. Magsaboy ka ng asin sa paligid ng bahay natin. Sige po. Salamat po sa tubig at sa pagtulong niyo. Sandali. Tila kakaibang mga mata mo. Kulay pula na parang nagliliyab. Wala po akong balak na masama. Wala naman akong sinabi. Magpahinga ka muna. Gagamutin namin ang mga sugat mo. Ano bang pangalan mo? Tony po. Tony. Ay, kay gandang pangalan. Ako nga pala si Lola Irma. Lola Irma na lang ang itawag mo sa akin, ha? Ako nga pala si Jack at yung bata kanina, siya yung kapatid ko, si Val. Maraming salamat sa inyo. Walang anuman, Iha. Basta wala kang gagawin sa aming masama. Masaya na kaming makatulong. Si Lola naman oh. Ano naman po masamang gagawin sa atin ni Tony? Sugatan na nga siya oh. Lola, ito na ho yung mga halaman. Alinti ka na, batang ito! Ano yan? Bakit parang binunot mo lahat ng halaman ni Lola? Tinanong ko kayo kung anong halaman, di ba? Wala naman kayong binigay na definisyon. Hindi ko alam kung anong halaman kaya binunot ko na lahat. Para mamili na lang po kayo, Lola, kung anong gagamitin nyo. Halika ka rito, bata ka! Kukutusan kita dyan eh! Bakit naman po ako lalapit kung kukutusan nyo lang po ako? Ayoko nga. Sira ulo ka talagang bata ka. Bakit ba lahat ng negatibong bagay tila positibo sa'yo? Ay naku, bata ka! Itong walis ting-ting, nako! Pupudpurin ko sa katawan mo! Simula nung araw na yon ay kinupkup na nila si Tony. Itinuring na kapatid ni na Jack at Val ang dalaga. Ilang linggo din ang lumipas bago naghilom ang mga sugat ni Tony. Gabi-gabi ay binabangungot siya at palaging naaalala ang nangyari sa kanya. Upang maibsan ito ay tumatakas siya. Naglalagi siya sa gubat at doon na rin kumakain ng hayop kapag nagugutom. Palagi naman siyang pinasusundan ni Lola Irma kay Jack dahil sa pag-aalala. Mukhang masarap yung kinakain mo, Ate Tony ah. Val, bakit nandito ka? Paano mo nalamang nandito ako? Ate, palagi kang umaalis ng bahay kaya sinusundan kita. Mga ilang oras lang darating na yung kumag kong kapatid dahil alam na rin niya kung saan ka pumupunta. Ate, sarap na sarap ka sa kinakain mong hayop ah. Ano bang lasa ng hilaw na karne? Pasensya ka na kung nakita mo ako sa ganitong sitwasyon. Ate, huwag kang mag-alala, naiintindihan kita. Isang weirdong pakiramdam na maintindihan ka, pero yun ang nararamdaman ko. At kita ko rin na puno ng lungkot ang mga mata mo. Tony! Ay, Diyos ko. Hinihingal ako sa pagtakbo. Oh, hindi ba? Sabi ko naman sa'yo, darating siya eh. Bakit niyo ako sinusundan? Kasi nag-aalala si Lola Irma sa'yo. Palagi ka nalang tumatakas. Sinabihan niya akong bantayan ka, baka raw kasi may gawin kang masama sa sarili mo. Oh, bakit nandito ka, Val? Pinabantayan ko rin siya. Naku, Tony, pasensya ka na talaga ha. Alam mo namang may pagka-weirdo yung kapatid ko eh. Huwag mo nalang intindihin yung mga sinasabi niya. Wala akong masamang intensyon. Sigurado ka bang 13 taong gulang ka pa lang, Val? Parang matanda ka na kung mag-isip eh. Hindi na mahalaga kung anong edad ko. Ay nako Tony, huwag mo nang intindihin yan. May pagkabaliw talaga yan eh. Tapos ka na bang kumain? Umuwi na tayo, delikado rito eh. Kagagaling pa lang ng mga sugat mo. Mahirap na, baka may biglang umatake sa'yo. Oo,
tapos na ako. Tara, umuwi na tayo. Uy, hala, parang kakaiba ang ihip ng hangin ah. Merong nagmamasid sa atin. Ayan ka na naman, Val eh. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo eh. Kuya, may dalang bagsik ang hangin. Parang mabigat at puno ng kalungkutan. Ah! Aray! Sinong nagbigay ng permiso sa yung batukan ako, ha? Hindi ko kailangan ng permiso para batukan ka. Ganyan ba talaga kayo palagi? Lagi na lang kayo nag-aaway? Eh sino ba naman ang matutuwa kapag ganyan ang kapatid mo? Umayos ka nga, Val, nakakahiya sa ate Tony mo. Sa oras lang talaga na ituro sa akin ni Lola ang pangkukulam, ikaw talagang uunahin ko. Ay, tumigil nga kayong dalawa. Ate Tony, baka pwedeng kagatin mo siya at gawin mong aswang. Hindi pwede, Val. Mahirap maging katulad ko. Tinalikuran ko nga ang pagiging aswang eh. Huwag mo ang lasunin ang utak ni Tony. Kung may kakagatin siya, ikaw na lang. Tama. At kung magiging aswang ako, ikaw ang una kong papatayin, kuya. Pagpipira-pirasuhin kita hanggang sa magmakaawa kang... Tumigil ka na nga! Val, huwag kang ganyan. Hindi biro ang maging kakaiba. Pero, hindi ba kayo natatakot sa akin? Sa tagal namin kasama si Lola, marami na kaming nakita mga aswang o mga kakaibang nilalang. Baliwala na lang sa amin yan. Sus, baliwala pero nangangatog ka. Ano? Hindi ah. Hindi man ako natatakot, no? Hindi niyo ako dapat katakutan. Hindi ko kayo sasaktan. Nga pala, Jack, baka naman may alam kang pwedeng gawin para makatulong tayo kay Lola Irma. Huwag mo muna intindihin yon. Sarili mo munang isipin mo. Nakikita ko sa'yo na maputla ka at parati kang walang gana. Sa tingin ko hindi ka pa lubusang gumagaling eh. Sa ngayon, umuwi na muna tayo. Halika na, Val. Val? Nasaan na yun? Nandito lang siya kanina. Nandito ako sa bangin. Mahuhulog na ako. Tulong! Uy, Val! Ba't nandyan ka? Val! Namali ako ng pagtapak. Tulong! Pambihira yan. Kapag nakabitaw ka dyan, mamamatay ka! Naku, napakalalim ng bangin. Kumapit ka! Sandali, mag-iisip ako. Kumapit ka sa kamay ko, Val! Bilis! Malapit na ako makabitaw sa hinahawakan kong halaman. Val! Tony, saan ka pupunta? Ha? Ang bilis ng kilos niya. Tumakbo siya pababa ng bangin. Ang galing naman niya. Ang galing mo, Tony! Mabuti na lang nasalo niya si Val. Loko talaga tong kapatid kong to. Kung wala kaming kasamang aswang, tsak na patay na siya. Salamat, Ate Tony. Ikaw, ang kulit mo talaga. Papansin ka masyado eh, ha? Isang batok mo pa sa akin, kuya. Ikaw ang itutulak ko sa bangin. Sa susunod, wag mo nang gagawin yon, ha? Wag mong sadyain ang paglaglag. Ano? Sinadya niya yun? Totoo ba yun, Val? Paano mo nalaman? Paano ko nalaman? Hinawakan kita kanina pero hinawi mo ang kamay ko. Paano kung hindi kita naligtas agad? Sorry na. Ano? Ginawa mo talaga yun, Val? Nak ng 7 kalabaw ka. Paano kung napahama kayong dalawa? Sinubukan ko lang naman kung anong kapangyarihan o lakas ni Ate Tony. Si Raulo, paano kung wala pala siyang kapangyarihan na kagaya ng ginawa niya kanina? Kung hindi siya mabilis tumakbo at hindi ginamit yung mga kuko niya para itusok sa lupa, maliligtas ka pa kaya? Subukan mong ulitin yun, pipilayan talaga kita. Oo na. Tara na, umuwi na tayo. Psst, tingnan mo to. Pinagsasabihan, binabaliwala lang. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sa tagal ni Tony sa bahay ng maglolola, napansin na ng matandang babae ang lalong pananamlay ng dalaga. Palagi din siyang nagsusuka at masakit ang ulo. Tila lumalapad din ang mga balakang niya at nagiging mas malusog ang mga dibdib. Kaya nang magkaroon ng pagkakataon ng matanda ay tinanong niya si Tony. Tony, pansin ko, palagi kang matamlay. May dinaramdam ka ba? Opo, sa umaga palagi po ako nagsusuka. Tapos minsan sumasakit ang tiyan ko. Mabilis din pong mag-init ang ulo ko. Isang masamang pangitain, Ate Tony. Ayon sa nabasa ko, posibleng... Kung hindi mo mamasamain, iha,
Pwede bang patingin ako ng kamay mo? Pupulsuhan lang kita. Para saan po? May gusto lang akong kumpirmahin. Ito po, Lola. Akin na. Ginagawa ko ito kasi gusto kong malaman baka may pilay ka sa loob o kung ano man. Ano ito? Naku po. Bakit, Lola? Ano pong problema? Huwag ka sana mabibigla pero buntis ka, Tony. Ha? Po? Magiging ina siya ng anak nung humalay sa kanya. Isang malaking bangungo. Itikom mo ang bibig mo, Val. Hindi itong tamang oras para sabihin mo yan. Makakasakit ka ng damdamin. Naman, no? Hindi totoo yan. Hindi ako buntis. Hindi totoo yan. Tony. Iha, ang mga naranasan mong pagsusuka tuwing umaga, senyales na buntis ka. Lola, ulitin niyo po ulit. Baka nagkamali lang po kayo. Ito pong kabilang braso ko. Dito niyo po tingnan. Sige na naman po. Tony, hindi ako pwedeng mabuntis. Hindi ko pwedeng isilang ang batang to. Hindi pa ako handa. Hindi pwedeng dalhin ko ang isang batang dulot ng pananamantala. Ay po, kahit anong tingin ko sa pulso mo, iisa lang ang resulta. Buntis ka. Sa tansya ko ay mga 2 o 3 buwan ka ng buntis. Paano po yun, Lola? Kawawa naman si Tony. Lalaki rin yung bata na walang kinikilalang ama. Isang bagay na hindi gugustuhin ng mga taong may madilim na pinagdaanan. Epal ka naman ng epal dyan, Val eh. Lola, kailangan mawala ang batang to. Tulungan niyo naman po ako. Nagmamakaawa ko. Hindi ko to matatanggap. Tony, maniwala ka. Naiintindihan ko ang kalagayan mo pero kasalanan sa Diyos ang pumatay. Makasalanan naman silang nilalang, Lola. Pwede naman po siguro yon. Hindi nating pwedeng ipilit ang ayaw niya. Kung ayaw niya sa sanggol, di alisin. Kung dun siya makakaginhawa, di nakatulong pa tayo sa nararamdaman niya. Tumigil ka, Baltofer! Hindi ka nakakatulong. Tony, pasensya ka na pero hindi kita matutulungan sa balak mo. Walang kasalanan ng bata sa sinapupunan mo. Hindi ako papayag na patayin mo siya. Tapos, ano pa mangyayari sa akin, Lola? Palalakihin ko ang batang to? Ang bunga ng mga panghahali sa akin ng mga walang yang yon? Hindi, Lola. Hindi ako papayag. Kailangan mawala to. Pero, Tony, kaya ba na konsensya mo pumatay ng walang kamuwang-muwang na bata? Hindi niya kasalanang nabuo siya. Kuya, aswang siya. Lumalapa siya ng mga inosenteng tao. Kaya rin niyang alisin yung batang yan. Normal lang yan sa kagaya nilang aswang. Tumigil ka nga, Val. Umalis ka nga muna rito, hindi ka nakakatulong. Ay, nagbibigay na nga ako ng solusyon kaysa pagtalunan niyo ang bagay na yan. Ang simple lang naman nagdidiskusyon pa kayo. Hindi ko kasalanang nabuo siya. Hindi ko to ginusto. Ginusto ko ba mapagsamantalahan lalo na nung mga yon, ha? Yung dindo na yon? Kinasusuklaman ko siya. Walang puso ang ama ng dinadala kong ito. At sigurado ako kung sakali mang malaman nila ang nangyari, baka mahanapan nila ako. Papatayin nila ako, kukunin nila ang bata at gagawing masamang aswang na kagaya nila. Oh, di ba? Pakinggan niyo siya. May punto naman po si ate. Val, hindi ka nakakatulong. Ay, nako. Hindi niyo ako naiintindihan. Wala kayong alam sa dinaanas ko. Alam niyo ba ang pakiramdam na wala ka magawa at hindi mo maipaglaban ng sarili mo? Alam ba ninyo ang pakiramdam na sa tuwing manghihingi ako ng tulong walang dumarating? Awang-awa ako sa sarili ko. Binaboy nila ako. Binabangungot ako gabi-gabi dahil sa pangyayaring yun. Tapos ngayon nabuntis ako. Tapos aalagaan ko pa rin itong bunga ng mga kawalang-yan nila. Ayoko! Kung ano man ang binabalak mo, Iha, dapat mong pag-isipan ng ilang beses. Huwag ka magpadalos-dalos, Apo. Tandaan mong kung wala kang kasalanan, mas walang kasalanan ng sanggol. Kung ako pong tatanungin, tama si Ate Tony. Susuportahan ko siya. Ako ang gagawa ng gamot na pampalaglag. Kaya nga hindi ka namin tinatanong, Val dahil hindi ka nakakatulong. Inuudyokan mo pa siya ng masama Tumahimik ka na nga.
Di ba pinapaalis na kita? Huminga ka ng malalim, Tony. At mag-isip-isip ka muna. Ito kasi si Val ginagatungan pa eh. Nagbigay lang po ako ng opinyon. Huwag ka ng salita na salita dyan, Valtofer. Lalo lang nating pinabibigat ang sitwasyon para kay Tony. Pasensya na po kayo, Lola. Pero hindi ko po kayang ipagbuntis ang batang ito. Tony, pag-isipan mo muna. Huwag mong idamay ang bata. Tutulungan ka naming palakihin siya. Kung ayaw mo naman ay pwede kong ampunin ng bata. Basta hintayin mo lang siyang lumabas. Pwede ba yon, ha? Para kay Lola Irma, gagawin mo, di ba? Sige na naman, Tony. Maawa ka sa bata. Salamat, Lola, pero sa ngayon, hindi ko po alam ang isasagot. Uy, Tony! Ay nako, umalis na siya. Lalong nawalan ng ganang mabuhay si Tony nang malaman ang kalagayan niya. Iniisip niya na sana ay hindi na lang pala siya nabuhay para hindi na siya nagdadalawang isip sa pagdedesisyon. Lumipas ang mga araw, palagi niyang pinagbabalakang tapusin ang bata sa kanyang sinapupunan. Naisip na niyang saksakin ang kanyang tiyan, tumalon mula sa bubong at magpadaos-os pabulusok sa daan. Magpapanggap siyang nadisgrasya lang para hindi halata. Pero palagi siyang napipigilan ni Jack o hindi kaya ni Lola Irma. Isang gabi, nakaupo siya sa tabi ng nakabukas na bintana at nakatingin sa malamlam na buwan. May hawak siyang baso na may dugo ng hayop at unti-unting iniinom ito habang nagmumuni-muni. Ang ganda ng liwanag ng buwan, ano, Ate Tony? Val, ginulat mo naman ako. Kanina ka pa ba dyan? Nakakatuwang isipin na masaya ang mga taong nakikita ang buwan, pero hindi nila iniisip kung saan nanggagaling ang liwanag nito. Nagsasalita ka na naman ng matalinhaga. At ano itong tsaa? Anong laman? Bitiwan mo yan. Akin na. Katas ng luyang dilaw? Alam kong pwede itong gamitin para duguin ka. Ano? Paano mo? Kahit gusto kong makakita ng hindi na buong sanggol, hindi ko pwedeng pabayaan ka sa mga desisyon mo. Pwede bang pabayaan nyo na lang ako sa desisyon ko? Ilang beses mo nang gustong patayin ng bata sa tiyan mo, pero hindi ka naman nagtatagumpay. Itinuturing na kitang kapatid, ate. Kaya ako nandito para bantayan ka. Hoy, kayong dalawa, ano pinag-uusapan nyo? Hindi magiging interesado ang mga kagaya mong makitid ang utak. O ba talaga naman, Val? Ginagalit mo talaga ako gabing-gabi na. Yan ang isa sa kakayahan ko, kuya. Kaya kong painitin ang ulo mo. Ewan ko sa'yo. Ano nga kasi pinag-uusapan nyo? Bakit ka ba sumisingit? Usapan lang to ng mga matatalino. Kailangan kong malaman. Kilala kita, Val. Yung mag-asawa nga nating kapitbahay na gawa mong pag-awayin eh. Kaya kinakabahan ako sa sasabihin mo, ermitanyong Val. Palagi na lang kayo nagtatalo. Hindi ba kayo nagsasawa? Alam mo, Tony, bata pa lang kami, hindi na kami magkasundo. Sa layo ba naman ang agwat ng edad namin eh. Pero mas lumala nung 5 taong gulang pa lang siya. Dapat palagi kayo nagtutulungan, hindi nag-aaway. Naiingit ako. Wala kasi akong kapatid. Nandito naman kami, Tony. Kami na magiging kapatid mo. Kaya nagpapasalamat talaga ako na nakilala ko kayo. Masyado lang akong tuliro ngayon, kaya wala ako sa sarili. Sa totoo lang, hindi naman ako ganito noon. Masayahin ako, pero nang patayin nila ang magulang ko, hindi ko na magawang sumaya. Pakiramdam ko, isang kasalanan na maging masaya at magpatuloy sa buhay. Pasensya ka na, Tony, kung wala kaming maitutulong para maibsan ang sakit mo. Ayos lang, ang mahalaga kasama ko kayo. Ginamit ang katawan mo, oo. Pero hindi ibig sabihin tapos ka na. Sa chess, ang reyna ang pinakamalakas, hindi ang hari. At sa larong ito, ikaw ang reyna na may bit-bit na bagong pyesa. Kaya magtiwala ka. Ay nako, hindi ko maintindihan. Ang hirap kapag may kapatid kang ermitanyo. Aray! Ba't nananakit ka, ha? Hindi ako ermitanyo. May tanong ako, Ate Tony. Ano yun? Tama ba ako? Hindi aswang ang bata sa sinapupunan mo? Oo. Ang mga anak ng aswang ay hindi nangangahulugang aswang na rin. Ibig sabihin, tao pa siya.
Sa ayaw mo at sa gusto, mahaamoy ng aswang ang batang yan. Ano? Aswang ka rin. Alam mo kung anong nangyayari kapag nahaamoy nila ang buntis. Ibig sabihin ba? Nako, narinig niyo ba yon? Parang may naririnig akong mahinang pagaspas ng ibon. Pakinggan niyo, may kumakaluskos sa bubong. Parang may kung anong hayop na kinikiskis ang mga kuko niya sa bubong natin. Nako, kailangan nating tawagin si Lola. Lumayo ka sa bintana, Tony. May nakatayong figura sa labas. Nakikita niyo ba? Mukhang aswang ang mga yan. Ang lalaki ng mga katawan, kulay pula ang mga mata at humahaba ang mga dila nila. Kahanga-hanga. Isara mo na nga yung bintana, Val. Huwag mo akong utusan. Hindi nila ako pwedeng makita. Sa tingin ko, hindi ka pa naman nila nakikilala. May kalayuan naman sila kaya hindi nila maaaninag ang mukha mo. Isasara ko ng bintana. Nako! May umatake na! Munti ka na yun ah. Akala ko katapusan ko na. Buti na isara ko kagad ang bintana. Lumayo ka na, Ate Tony. Anong gagawin mo? Palagi ako may dalang holy water. Isasabi ko sa kanila kung sakaling may pumasok. Mabuti na lang napapalibutan ng pangontra ang bahay namin. Hindi sila makakapasok agad. Oo nga pala, hindi ba aswang ka rin, Tony? Bakit hindi ka tinatablan ng mga pangontra sa bahay? Ang mga hanagom na gaya ko ay hindi basta-basta tinatablan ng mga pangontra. Ano? Kaya pala sinabi ni Lola na iniiwasan kayong kalaban ng mga albularyong kagaya niya. Ate, kauri mo ba yung mga sumusugod sa atin ngayon? Hindi, mga ibang uri ng aswang sila. Pero sa malamang, ibabalita nila ang nangyaring to sa mga hanagob. Val! Jack! Tony! Halika kayo rito! Si Lola yon. Tinatawag niya tayo. Halika na. Lola, sinusugod tayo ng mga aswang. Nararamdaman ko nga marami silang nakapaligid sa bahay natin. Mabuti na lang at walang kauri mo ang naririto. Kaya ko silang itaboy, Lola. Hindi pwede. Paano ko malaman nilang hanagop ka? Baka mahanap ka ng mga kauri mo. Mas lalong delikado kapag sinugod nila tayo. Akala nila patay ka na, di ba? Ipaubaya mo na sa amin ito. Lola, hindi po sila tumitigil. Ano na pong gagawin natin? Kailangan na nating lumaban. Mauna ka na kaya, kuya. Lumabas ka na ron. Hamunin mo na sila. Kunin mo ang buntot pagi. Kung sakaling makapasok sila sa loob, saka lang tayo aatake. Natuklap ng mga aswang ang bubungan ng bahay. Kaya nang dumukwang ang isang tiktik ay kaagad itong sinabuyan ng asin ni Lola Irma. Walang tigil din si Jack sa paghampas gamit ang buntot pagi. Ilang minuto silang nakipaglaban sa mga aswang hanggang sa tuluyan nilang maitaboy ang mga ito. Nagulat sila nang malaman na kaya pala tumakas ang mga ito ay dahil nakitang lumabas si Tony at nahintakutan ng mga aswang sa presensya ng babae. Kinaumagahan ay kinumpunin ni Jack ang parte ng bahay na nasira ng mga aswang. Akala nila ay tapos na ang kanilang problema. Ngunit nang sumapit ang gabi ay tumakas na naman si Tony. Pumunta siya sa gubat, dala ang galit sa kanyang puso. Sa pamamagitan ng kanyang sariling kamay ay pinagsusuntok niya ang kanyang tiyan habang umiiyak sa galit, dahilan para siya ay duguin. Napuno ng daing at atungal niya ang paligid. Isinumpa ko kayo sa ilalim ng bilog na buwan. Papatayin ko kayong lahat. Uunti-untiin ko kayo. Ang dugo ng sanggol na to ang siyang magiging saksi sa inyong kamatayan. Sinusumpa ko. Mamamatay kayong lahat. Ipaparanas ko sa inyo ang sakit na dinanas ko. Hindi ako titigil hanggat hindi kayo nauubos. Sinusumpa ko yan! Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ang gubat ay tila nawalan ng buhay. Walang huni ng ibon, walang kaluskos ng hayop. Tanging ang tunog ng mga dahong unti-unting bumabagsak dahil sa hangin ang maririnig. Ang mga mata ni Tony ay kumikislap sa pagkapula sa dilim. Ito ay dahil sa galit na matagal nang kinikimkim.
Galit at mariin niyang binigkas ang mga sinaunang orasyon para sa pagsusumpa na matagal nang ipinagbabawal ng kanilang angkan. Sa bawat bigkas, lumilindol ang lupa. Matinding hangin ang humahampas sa mga puno at napalibutan siya ng maiitim na insekto. Tony! Nako, mukhang hindi na tayo umabot, Val. Tingnan mo siya, parang may ginagawa siyang ritual. Huwag ka muna magpakita, kuya. Hindi mo kayang pigilan ang ginagawa niya. Mapapahamak ka lang. Paano naman siya? Hintayin natin siyang matapos. Nakita mo ba kung paano niya palindulin ang lupa? Ganon sila kalalakas. Kahit si Lola Irma ay hindi siya kayang labanan. At paano mo naman nalaman yan? Nagbabasa kasi ako, hindi kagaya mo. Gumagawa ka na naman ng pagtatalunan natin, ha? Ay nako, natumba na si Tony. Sa tingin ko tapos na siya sa ginagawa niya. Pwede na tayong lumapit. Tony, ayos ka lang ba? Jack, Val, bakit nandito kayo? Sinundan ka namin. Puno ng dugo ang kamay niya. Sa tingin ko huli na tayo ng dating, kuya. Naku po, Tony. Anong ginawa mo? Hindi ko kaya. Hindi ko talaga kayang dali ng batang to sa sinapupunan ko. Pasensya na. Mas mabuti pang mamatay na lang din ako. Ay, kumalma ka nga muna, Tony. Nauunawaan kita kung bakit ganyan ang nangyari at hindi ka namin huhusgahan. Lalo naman ako. Mas maayos nga na hindi mo na siya pinanganak eh. Buisit ka talaga, Val. Nahihirapan na siya eh. Bakit niya dadalhin ang nagpapahirap sa kanya? Ngayong wala ng bata, sigurado naman makakausad na siya sa buhay niya. Hindi ka nakakatulong, Val. Bakit niyo ba ako sinundan? Umalis na kayong dalawa dito. Palagay ko nalaman na nilang buhay ako. Baka bigla na nang sumugod ang mga yun. Hindi niyo sila kakayanin. Pero hindi ka namin pwedeng iwan mag-isa. Tsaka pamilya ng turing namin sa'yo. Ang pamilya nagtutulungan, hindi nag-iiwanan. Ano pang mukha ang may haharap ko kay Lola Irma? Kapag nalaman niyang pinatay ko ang bata, kamumuhian niya ako. Hindi ganun si Lola. Maniwala ka na uunawaan namin ang sitwasyon mo at kung ito ang desisyon mo, susuportahan ka pa rin namin. Huy Val, okay ka lang? Bakit nakapikit ka dyan? Huwag kayong maingay. May nagmamasid sa atin. Nagmamasid? Pero wala naman ako maramdamang aswang sa paligid. Hindi siya aswang. Ano? Ha? Lumalakas ulit ang hangin. Umalis na kayo rito. Uy Val, ano bang nararamdaman mo? May third eye ka, di ba? Anong nakikita mo? Hindi kailangan magbukas ng third eye para lang makiramdam. Palibhasa, manhid ka. Namimiloso pa ka na naman eh. Uy, tingnan niyo yun, oh. Bakit parang nagpapaikot-ikot yung mga daon na parang tinatangay sila ng buhawi? Anong klaseng mahi ka yan? May liwanag na unti-unting namumuo sa loob ng buhawi. Isang pambihirang lakas. Nakakasilaw yung liwanag. Ano bang nangyayari? Kapangyarihan mo ba to, Tony? Hindi. Tapos na ang ritual ko kaya ubos na rin ang kapangyarihan ko sa ngayon. Naubos ko na lahat ng aking lakas kanina. Umalis na tayo rito. Puno ka ng puot sa iyong puso. Magandang dilag. Sino ka? Ako si Ivana. Ako ang tagapagbantay ng mga hayop dito sa gubat. Matagal na kitang pinagmamasdan. Noon pa man ay nais ko nang magpakita sa iyo. Dahil sa tindi ng iyong lakas, ay ikaw na mismo ang tumawag sa akin. Anong klaseng nilalang ka? Napakaganda niya. Para siyang isang diwata na may hawak na gintong sibat. Napaka-perpekto ng kanyang muka. May suot siyang mga kumikislap na alahas. Ang kanyang buhok parang may sariling buhay na sumasayaw sa hangin. Lumayo ka sa kanya, Val! Dito ko lang sa tabi ko! Huwag mo nga akong hilahin. Mukha naman siyang hindi mananakit eh. Val, makinig ka naman kahit ngayon lang. Hindi natin alam kung mabuti siya o hindi. Bilang natawag ako ng iyong kapangyarihan, anong maitutulong ko, Binibini? Ako si Tony. Tony, nalalaman mo ba ang ginawa mo ngayon?
pumatay ka ng walang muwang na sanggol sa iyong sinapupunan. Alam kong kasalanan ang ginawa ko pero hindi ko kayang maging ina ng bunga ng pananamantala sa akin. Gusto kong makapaghiganti, Ivana. Makapaghiganti sa mga walang pusong halimaw na yon, lalong-lalo na kay Dindo. Pinatay niya ang mga magulang ko. Nilinlang niya ang mga magulang ko kaya sila natalo. Nauunawaan ko. Gusto ko silang patayin. Gusto ko maghiganti at hindi ako titigil hanggat hindi yun nangyayari. Alam mo, kinasusuklaman ko ang ginawa mong pagpatay sa iyong anak. Ang mga bagay na may buhay ay mahalaga at walang sino man ang dapat na tumapos ng buhay nila, mapatao man, hayop o halaman. Ngunit naiintindihan kita at gusto kong makatulong sa iyo. Tutulungan mo ko? Kung papayag ka sa aking alok, oo. Tutulungan kitang makapaghiganti sa mga umapi sa iyo, ngunit may kapalit. Ano naman ang kapalit? Kapag nakapaghiganti ka na, kung naubos na ang mga kalaban mo, tatanggapin mo ang parusa bilang bantay ng kagubatan. Bantay ng gubat? Ako? Oo, yun ang kapalit ng pagpatay mo sa iyong sanggol. Pero huwag kang mag-alala. Ang babantayan mo lang ay ang mga kagaya mong kumikitil ng walang muwang na nilalang. Parurusahan mo ang sino mang pumasok sa gubat na ang hangarin ay patayin ang kanyang anak. Magiging bantay ako ng gubat? Sandali! Bakit lumulutang ako? Binabahaginan kita ng konting kapangyarihan ko. May kapangyarihan ka na ng isang tahamaling ngayon. Tahamaling? Ikaw ay... Oo, isa akong tahamaling at ako ang magiging gabay mo. Tatanggapin mo ba ang alok ko o hindi? Huwag, Tony! Huwag mong tanggapin! Bakit naman, Jack? Kung yun ang magiging sagot para makapaghiganti ako, bakit ko naman yung tatanggihan? Nagtitiwala ka sa nilalang na yan? Paano kung niloloko ka lang niya? Mag-iingat ka sa pananalita mo, lalaki. Baka hindi mo magustuhan na maging parusa mo. Napakahusay. Sa tingin ko hindi ka pangkaraniwang nilalang. Ate Tony, pumayag ka na. Nararamdaman ko makapangyarihan siya. Nabasa ko ang tungkol sa kanila doon sa libro ni Lola. Walang laban ng mga aswang sa kanila. Val, kahit kailan pahama ka talaga! Hindi mo ba nakikita, kuya? Malakas siya. Kaya niyang talunin si Ate Tony. At paano mo naman nalaman na malakas siya? Dahil lang nabasa mo sa libro? Basta, nararamdaman ko rin. Tatanggapin ko, Ivana. Magiging tagabantay ako ng gubat pagkatapos ng aking paghihiganti. Magaling. Tanggapin mo rin itong mutya. Mutya? Hindi ka na lang basta aswang. Mayroon kang misyon dito sa mundo. Malakas ang mutya na yan. Yan ang mutya ng Dama de Noche. Dama de Noche? Magiging proteksyon mo yan laban sa sino mang mangangahas na saktan ka. Kapag napatay mo na ang mga hanagop, ikukulong ko ang mga espiritu nila sa mutya na yan. At kapag natapos ka na sa iyong paghihiganti, kukunin ko ang mutya kasama ka. Naiintindihan mo ba ang kasunduan natin? Sandali, bakit pati siya kukunin mo? Papatayin mo rin ba siya? Hindi. Gaya ng sinabi ko ay magiging tagapagbantay siya ng gubat kapag natapos na siya sa kanyang paghihiganti. Sige, gagawin ko. Naiintindihan ko ang kasunduan. Maraming salamat. Tawagin mo na lamang ako kapag kailangan mo ng tulong. Kapag tapos na ang misyon mo, kailangan mong pumunta sa gubat at ialay ang sarili mo sa akin. Ang galing. Muli na namang lumakas ang ihip ng hangin. Masama ito. Hindi ko gustong usapan nila pero wala na akong nagawa. Nakipagkasundo na siya. Nawala na siya, kuya. Bakit ka pumayag, Tony? Masama ako tugbo sa babaeng yun. Ano ba sinasabi mo, Jack? Tutulungan niya ako maghiganti. Hindi ko kaya ng ako lang. Lalo pa ngayon na nilusob na tayo ng mga aswang. Hindi natin alam. Baka naibalita na nila kay Dindo tungkol sa akin. Sino nga ulit si Dindo? Siya ang may gustong pumatay sa akin. Siya rin ang pumatay sa mga magulang ko. Sa ngayon,
Siya na ang pinuno ng mga hanagob. Ang mahalaga, makakapaghiganti ka na, Ate Tony. Nabibwisit na ako si Valtofer ha. Walang magandang lumalabas sa bibig mo eh. Umuwi na nga tayo. Baka mag-alala pa sa atin si Lola Irma niyan eh. Simula noon ay naging proteksyon na ni Tony ang mutya ng Dama de Noche. Ginawa niya itong kwintas. Umuwi silang tatlo ng magkakasama. Ginamot ni Lola Irma ang dalaga. Napanatag sila dahil ilang gabi na silang walang balita sa mga hanagob. Inisip ni Tony na baka natupad na ang kanyang sumpa. Ngunit isang gabi, habang natutulog sila ay nagliwanag ang mutya. Ay, Diyos ko! Ano bang ingay yon? Val, gising! Parang may kung ano na naman sa paligid natin. Gumising kayong tatlo dyan! Madali kayo! Kumuha kayo ng mga pangontra! Naku Lola! Nasira yung pintuan natin! Teka, anong aswang yan? Matutulis yung mga tenga nila at may sungay sa ulo. Maitim yung mga mata at may nakaukit na kung ano sa katawan niya. Isa siyang hanagob. Ano? Hanagob? Ganyan pala ang itsura nila. Oh, madali kayo. Kunin niyo mga pangontra natin. Pero hindi ba wala tayong laban sa mga hanagob? Ilag! Ayos lang ba kayong lahat? Lola, okay lang po ba kayo? Ayos lang ako, Jack. Niligtas ako ni Tony. Bigla niyang ibinato yung pinto. Mabuti na hiyakap ko kaagad si Val. Hindi ko gustong sinabi mong niligtas mo ko, kuya. Tumahimik ka nga muna. Napansin mo ba yung aswang na yan, ha? Parang wala siya sa sarili, oh. Wala siya sa sarili pero malakas pa rin siya. Teka, parang namumukhaan ko siya. Bakit, Tony? Isa ba siya sa mga... Umilag kayo, bilis! Ang lakas niya! Nasira niyang dingding natin at naibato niya kaagad! Walang yang hanagob ito. Sinira pang bahay natin. Ay, maraming salamat ulit, Tony, sa pagligtas sa akin. Saan ka pupunta, Val? Saan pa? E di kukunin yung mga pangontra. Mag-iingat ka, ha? Yung ganyan para lang sa mga taong hindi nag-iisip. Ewan ko sa'yo. Ang aswang na yan, isa siya sa mga nanamantala sa akin. Ano? Akalain mo nga naman magpapakita ka sa akin. Mabuti naman at hindi na ako mahihirapan. Saan ka pupunta, Tony? Lumayo na kayong tatlo. Ako nang bahala sa hanagob na to. Pero Tony! Alis na! Halika na, Lola! Wala silang nagawa kundi panuurin lamang si Tony habang nakikipaglaban sa hanagob. May mga dumating pang ibang mga aswang. Nagliliwanag ang mutya ni Tony. Dahilan para magkaroon ng dalaga ng pagkakataon para mapatay ang mga aswang. Nang mamatay ang mga ito ay lumindol ang paligid. Sa isang sulok ay napansin niya ang mga halaman na unti-unting umuusbong mula sa lupa. Humaba ito na tila 2 tao ang taas. May dumating na maganda at puting ibon na umiikot-ikot sa halamang umusbong. May humawi sa halaman mula sa loob at sumilay ang nakakasilaw na liwanag. Magaling, Tony. Jack, sino yan? Lola, siya po yung elemento na tumulong kay Tony. Maraming salamat sa tulong mo. Ito mutya, naramdaman ko talaga ang proteksyon nito. Pagmasdan mo kung paano kukunin ng mga espiritu ng hanagob. Ang galing! Ito na yatang isa sa pinakakamanghamanghang bagay na nakita ko. Gusto kong matutunan ng ginagawa niya. Hindi ko gusto ang nararamdaman ko. Nakita mo ba, Val? Kung paano lumabas ang itim na usok mula sa katawan ng mga aswang. Opo, Lola. Ipinasok niya ito sa mutya ni Ate Tony. Anong itim na usok? Di ko naman nakikita. Ang bihira, ang hirap naman maging normal sa pamilyang to. Wala akong kaalam-alam sa mga sinasabi nila. Sa tuwing may papatayin kang hanagob, asahan mo magpapakita ako at tutulungan kita. Bakit mo kinulong ang espiritu ng hanagob sa mutya?
Malalaman mo balang araw kung bakit. Kung may lakas ng hanagob ang mutya, matatalo mo ang pinuno nila. Si Dindo, walang yan yun. Maisip ko pa lang ang pangalan niya. Kumukulo na ang dugo ko. Pasensya na sa istorbo pero gusto ko lang malaman kung bakit mo siya tinutulungan. Ako nga pala si Lola Irma, ang umampon kay Tony. Naaawa ako sa kanya. Totoo bang may kapalit ang pagtulong mo? Lola Irma, anong ibig mong sabihin? Hindi mo naman kukunin ang kaluluwa niya, hindi ba? Huwag mo sanang kunin sa amin si Tony. Para ko na rin kasi siyang tunay na apo. May kasunduan na kami ni Tony. Kailangan masunod ang kasunduan na yon. Hindi naman ako mabibiko, hindi ba, Tony? Ivana, makakaasa ka. Kung ganon, ay aalis na ako. Pagkaalis ng babaeng engkanto ay inayos naman nila ang bahay. Naghanap si Jack ng mga kahoy para pamalit sa mga nasirang parte ng dingding. Mula noon ay tila hindi na mapakali ang mga hanagob. Ilang beses silang inatake ng mga ito pero kaagad naman silang tinalo ni Tony. Isang araw ay naglalabas sina Tony, Jack at Val sa ilog. Pauwi na sila nang may kung anong bumagsak mula sa itaas. Napaatras sila nang makitang mga aswang ito at papalapit na sa kanila. Napangisi si Val samantalang si Jack ay hindi alam kung anong gagawin habang hawak ang mga timba na may lamang damit. Si Tony naman ay napahigpit ang hawak sa kanyang palo-palo nang makita ang lalaking kinamumuhian. Naku po, bakit may mga aswang sa ganitong oras? Hapon pa lang Nakakatuwa, ang mga amoy nila sobrang tindi. Ibig sabihin malalakas sila. Tingnan mo nga naman. Akalain mo buhay ka pa pala? Kamahalan? Dindo! Dapat pala pinukpok ko na yung ulo mo noon hanggang sa mapitpit para masigurong patay ka na. Tony, siya bang... Siya ang leader ng mga hanagop. Tama ako. Siya pala talagang masamang lalaking kinikwento mo. At sino naman itong mga asungot na kasama mo? Wag mo silang pakikialaman! Ang sakit sa tenga ng boses mo. Parang sobrang bait mo. Nandidiri ako. Hindi na mabait na Tony ang nasa harapan mo. Pagpipira-pirasuhin kita hanggang sa mamatay ka. Nakakatawa ka na pala ngayon. Nahaaliw ako, ha? Naumpog ba yung ulo mo, ha? Ba't parang nababaliw ka na, ha? Tony, Val, umalis na kayo! Uy! Sino naman tong akala mo matapang kung umasta? Pakiramdam mo bayani ka na, ha? Ano to, Tony? Nobyo mo? Akalain mo yun ha? May nagkagusto pa pala sa'yo? Ang daming satsat ng pangit na to. Ano? Mukhang sawa ka na sa buhay mo Sandali, meron ka bang ginagawang mahika? Noong nakaraan ko pa nalaman na buhay ka, pero hindi ka namin mahagilap. Sabi nila buntis ka. Akalain mo yun. Nabuntis ka namin? Pero bakit hindi ko naaamoy ang mabangong aroma ng sanggol sa sinapupunan mo? Hindi ko kailangan magpaliwanag pero para sa'yo gagawin ko. Pinatay ko siya. Ano? Wala ka talagang utak. Hindi mo ba naisip kung gaano kaganda at kalakas ang magiging supling natin? Dahil hindi niya kailangan ng masamang ama. Hindi ako papayag na gamitin mo siya para lang mas maging malakas ka. Alam kong kung sakaling pinagpatuloy ko ang pagbubuntis na yon, kakainin mo lang ang bata para lalo kang lumakas. Nag-iisip ka na rin Ibang Tony pala talaga ang makikilala ko.
Isang magandang laban na makikita natin ngayon, kuya. Kung hindi ko nakain ng anak mo, baka pwedeng ang binatang yan na lang, ha? Ako? Hindi ikaw! Binata ka ba? Mukha ka nang may 10 anak! Ang sama ng ugali ng gurang na aswang na to Ikaw nga mukha kang hukluban dyan Ako ba? Oo, ikaw. Mukhang masarap ka. Kapag tapos ko nang patayin si Tony at ang asungot na yan, kakainin kita. Paghahati-hatian ka namin. At bakit naman ako? Mukhang malusog ka at mataba ang utak. Gusto ko ng mga ganyang pagkain. Naglalaway ako bigla. Gusto ko ang lakas ng loob mong sabihin yan. Ang sarap sa pandinig. Mukhang nagkamali yata ako ng pag-aakala. Para kang may saltik Wala ni katiting na bakas ng takot sa boses mo. Hindi ko kinatatakutan ng kamatayan. Para sa akin, ang kamatayan ay isang obra maestra. Ha! Nagkamali ka ng napiling pagkain. Ganyan yan ka-weirdo. Hindi ko hahayaang patayin mo sila! Hindi bali na lang, Tony. Mukhang walang mapapakinabangan sa inyo. Papatayin ko na lang kayo at ipapalapa sa ibang mga aswang. Tony, dumadami sila. Parang tinawag niya lahat ng mga aswang dito sa lugar natin. Hindi nakakapagtaka. Ang mga hanagob ang namumuno sa ibang mga aswang. May kakayahan ka rin bang magpasunod ng mga aswang? Hindi na. Kahit ako natitirang maharlika sa lahi ng hanagob, hindi ko na sila mapapasunod dahil mahina lang ako kumpara kay Dindo. Kung ganun, anong gagawin natin? Lalabanan natin sila. Kuya, ang dami kaya niyan. Natatakot ka ba, kuya? Hindi naman sa ganun. Kaso lang hindi ka ba kakabahan sa mga yan pinalilibutan na nila tayo? Ikaw talaga, Val, pakul ka ba dyan Wala ka rin namang laban kapag sinugod ka ng mga yan. Ikaw talaga, kuya. Isang tawag lang ni Ate Tony sa tahamaling, lalabas na siya. Pero malapit nang magtakip silim, lalong lalakas sa mga aswang na to. May ibang nag-aanyo na. O ano na? Puro na lang ba kayo kwentuhan dyan? Nalintikan na. Wala akong dalang pangontra dito. Hindi ka talaga handa sa mga ganitong kaganapan, kuya. Etong buntot pagi ni Lola. Ha? Dala mo pala to? Palagi ako may dala simula nung sugurin tayo nung nakaraan. Paano ka naman? Meron akong holy water at asin. Meron din akong makabuhay na dala. Handang-handa ka nga. Salamat naman, Val, at napaghandaan mo to. Tutulong ako sa inyo pero tingin ko mas kailangan kong maglaan ng oras kay Dindo. Yak! Nakakadiri naman yung aswang na yan. Pangit na nga, nangungulangot pa. Hoy! Naririnig ko kayo, ha? Ano naman ngayon kung naririnig mo? Totoo naman ang sinabi niya. Aba, nagbago ka na. Nasa na si Tony na palaging nakangiti at masaya, ha? Yung ngiti na dahilan kung bakit gusto kong tahiin niyang bibig mo. Wala nang palangiti at mabait na yon. Mga kasama! Ito na ang araw para makakain kayo ng masarap. Sa inyo na ang dalawang lalaking yan at ipaubayan nyo na sa akin ang kalahi kong ito. Handa ka na bang mamatay, ha? Ako? Mamamatay? Malabo yan. Marunong ka pa bang makipaglaban, ha? Hindi. Pero ang mutyang ito ang lalaban para sa akin. At naglabanan na nga sila. Si Tony laban kay Dindo at sina Jack at Val naman sa iba pang lahi ng aswang. Nasilaw si Dindo sa liwanag galing sa mutya. Sumugod si Tony papalapit sa lalaking hanagob. Habang tumatakbo ay nagsaan yung aswang na siya. Inilabas niya ang matalim na kuko at itinusok kay Dindo, subalit mabilis ang galaw ng lalaki, kaya nakaiwas siya. Gamit ang palo-palo sa kabilang kamay ay muli siyang sumugod, ngunit hindi pa rin siya tumama. Naiinis na siya pero pinagtatawanan lang siya ni Dindo. Easy ka lang, Tony. Masyado ka namang mainit. Bakit ko pa patatagalin? Kating-kati na ako makitang bangkay ka.
Aba, talagang malakas sa loob mo ha? Dahil ba sa kwintas na tinatawag mong mutya? Wala ka na ron! Masyado mainit ang ulo mo. Parang hindi ikaw ang Tony na nakilala ko. Oh, di ba tumapang ka na? Ganyan ka dapat hinubog ng magulang mo. Maging matapang at matatag. Pero ako ang dahilan kung bakit ka naging ganyan. Kung nakikita tayo ng magulang mo ngayon, tiyak na magpapasalamat pa sila sa akin. Ngayon ko lang naisip, nagagalit ka kasi masaya kami ng pamilya ko? Hindi kaya naiinggit ka lang? Ako? Maiinggit sa inyo? Walang dapat kainggitan sa inyo, mga tanga! Hindi namin kasalanan na wala kang kinagis ng tunay na pamilya at pinagmalupitan ka ng mga nag-ampun sa'yo. Kaya bakit mo sa amin binubunto ng galit mo? Dahil kayo na nga itong pinagpala ng kapangyarihan, kayo pa itong tumatalikod. Hindi ba't katangahan yon? Katangahan ang pagiging mahina! Ang katangahan lang na ginawa namin ay ang pagkatiwalaan ka at ginawa kang tagapagbantay namin. Nilason mo ang isip ng ibang hanago para lang kumampi sa'yo. Natural! Estratehiya yun para paniwalaan nila ako. Dahil lahi kayo ng mga tanga, naniwala naman sila sa akin. Pero sinira mo ang mga plano ko. Paano mo nagabi ang mga tapat kong tagasunod ha? Tuloy kailangan kong manguha pa ng iba pang lahi para maging alalay ko. Huwag mo nang tanungin kung nasan sila dahil mapupunta ka na rin doon ngayon. Sumapit na ang gabi. Lalong nagliwanag ang mutya, dahilan para maakit si Dindo sa liwanag nito. Ngunit napipigilan niya ang sarili. Sinusugatan niya ang sarili para hindi siya mawala sa tamang pag-iisip. Sinamantala naman yun ni Tony. Tumalon siya ng mataas at sumunggab kay Dindo. Gamit ang mga kuko ay galit na galit niyang ibinaon ang mga ito sa dibdib ng lalaking aswang. Pero nahawakan nito ang kanyang braso at ngumisi ng nakakaloko. Muntik nang mabigtas ang braso ni Tony kung hindi niya agad nabawi ang mga kamay. Sa pag-atake ni Dindo, ang kanyang mga kuko ay tila naging matatalim na sandatang handang humiwa. Akala mo ba matalino lang akong mapapatay? Utak ka talaga. Sa dami ko ng laban na ipinanalo, alam ko na kung paano dumiskarte. Aray! Hoy bata! Hindi ko napansin yung pag-atake mong yun ah! Ang sakit ng binato mo! Ha? Val! Isa lang naman niyang hindi pangkaraniwang asin. Kaya alam kong malaking epekto niyan kapag ginamit ko sa'yo. Tony, ayos ka na ba? Oh, ayos lang ako. Kayo ba? Sobrang nakaka-enjoy itong gawin ah. Tumigil ka na nga, Val. Wala talaga sa hulog ng batang to. Aba, nagsama-sama pa kayong tatlo ha? Akala niyo ba matatalo niyo ako, ha? Kaya ka naming talunin. Kung wala ka lang ng mutya na yan, kanina ka pa namatay. Ha? Anong bagay yun? Bakit may halamang bigla na lang tumubo? Nakakasilaw ang liwanag! Ivana, Hindi ko hahayaang mangyari yan. At sino ka naman, ha? Paano mo nagawang maging lagusan ng mga halaman? Parang gusto kong matutunan yan, ha? Hindi na importante kung sino ako at kung paano ko yun nagawa. Dahil ngayon, mamamatay ka na. Tumulong na si Ivana sa paggapi sa mga aswang. Mabilis ang kilos ni Dindo at halos hindi siya maabutan ni Tony. Samantala, ang dalawang magkapatid ay tumulong upang talunin ang iba pang mga aswang. Hindi nila napatay ang mga ito dahil nagtakbuhan sila palayo at si Dindo na lamang ang naiwan. Gamit ang mahika ni Ivana, nahuli nila si Dindo. Iniangat siya sa ere ni Ivana at pinamanhid ang katawan. Samantala, si Tony ay patalon na lumusob at gamit ang kanyang matutulis na kuko, tuluyang dinukot ang puso ni Dindo. Pinatagos niya ang kanyang kamay sa likuran nito at marahas na hinugot pabalik. Dinig na dinig ang malakas na atungal ni Dindo hanggang sa tuluyan na siyang malagutan ng hininga.
Nang namatay si Dindo, ang kanyang espiritu ay hinigop ng mutya. Dapat lang sa'yong mamatay! Kulang pa yan sa mga kasalanan mo sa akin at sa mga magulang ko! Kulang pa yan sa mga kasalanan mo! Tahan na, Tony. Napakatapang mo. Ang galing ng ginawa mo. Hindi ako makapaniwalang nagawa kong pumatay ng kapwa. Sinaway ko ang utos sa nanay ko na magpumatay. Kumalma ka, tumahan ka na. Hindi mo to kasalanan. Sila ang nauna at hindi ikaw. Salamat, Jack. Tandaan mong hindi mo kasalanan ng lahat. Kung minsan kailangan nating lumaban, lalo na kung inaapi tayo. Huwag kang makonsensya, ate. Sila nga hindi naawa sa'yo eh. Sadya pong may mga masasama, tao man, aswang o ano pa mang nilalang. Huwag ka pong maniwala na lahat ay may mabuting loob. Ginagawa nila ang gusto nila dahil yun ang sa tingin nila makakapagpasaya sa kanila. Huwag mo ring isiping masama ka, Tony. Kung hindi ka lumaban, malamang wala na rin kami. Hindi namin kakayanin ang hanagob na yon. Binabati kita. Natapos mo ang misyon nito. Ngayon tapos na ang paghihiganti mo. Tutupad ka sa pangako mo, hindi ba? Oo, Ivana. Tutupad ako sa pangako. Magaling. Aasahan ko yan. Ito ang mutya. Maraming salamat sa pagpapahiram sa akin nito. Dahil dyan, naubos ko silang lahat. Walang anuman. Ngunit hindi ko muna kukunin yan sa'yo. Ibibigay mo yan pagkatapos mong tuparin ang kasunduan natin. Teka po, ano pong gagawin niyo sa mga inipon yung espiritu? Masyado kang mausisa. Pero sige, sasagutin kita. Magiging mga tagapagbantay rin sila ng gubat. Ano? Ha? Ano? Kinuha mo ang espiritu nila para lang maging bantay? Ibig po bang sabihin, magiging kasama niya mga aswang na yan? Ang galing ng plano mo. Ate Tony, araw-araw mo makakasama ang mga kinahiinisan mo para kang nasa walang katapusang bangungot. Wala yan sa pinag-usapan natin, Ivana. Bakit ganun? Ako ang magdidesisyon sa gusto ko. Isa pa, ang usapan natin ay makaganti ka. Nakaganti ka na, Tony. Pero hindi mo sinabing makakasama niya ang mga yan sa gubat. Alam mo naman kung gaano sila kinamumuhian ni Tony, di ba? Tapos gagawin mo silang alagad? Kapag kinuha ko ang espiritu nila, mawawala na sila ng alaala. Wala na silang pakiramdam at buhay. Susunod na lang sila sa mga utos ko. Hindi naman na sila kagaya ng dati. Sinasabi ko na nga ba may maitim kang balak eh. Tony, huwag kang papayag. Ikaw lang din ang masasaktan sa gagawin mo. Huli ka na, Jack. Mayroon na kaming kasunduan at hindi na yun maaaring talikuran. Ngayon, Tony, sa kabilugan ng buwan, iaalay mo ang iyong sarili sa akin. Hanapin mo sa gubat ang 4 na malalaking puno na ang pagkakatubo ay eksaktong bubuo ng hugis parisukat. Binigyan ka pa ng dagdag na iisipin, ate. Hahanapin mo pa ang puno. Sa gitna ng parisukat, ilatag mo ang mga bato ng bilog at ayusin ito upang bumuo ng isang sagradong bilog. Sa loob nun, luluhod ka, walang saplot, bilang hanagob na magsasaaswang. Bibigkasin mo ang sinaunang orasyon ng pag-aalay at sa tinig na malinaw, ipahayag mong kusang loob mong iniaalay ang iyong sarili sa akin. Pero ayoko makasama ang mga hanagob na yun. Hindi sa susunod sa'yo. Dataan ka muna sa akin bago ka... Jack! Pakawalan mo si Jack! Utang na loob! Ibaba mo ako! Matigas ang ulo mo kaya ginawa ko yan. Kapag sumama ba si Ate Tony sa'yo, magkakaroon din siya ng kapangyarihan? Pwede ba ako sumama sa kanya? Gusto ko rin magkaroon ng ganyang kapangyarihan. Hindi. Siya lang ang kailangan ko. Bakit parang may diskriminasyon ka? Yung mga hanagob nga kinuha mo eh. Uy, astig! Lumulutang na ako. Natuwa ka pa. Kapag tayo biglang binagsak ni Ivana, tingnan ko lang kung matutuwa ka pa. Ibaba mo na kami, Ivana!
Parang awa mo na, Ivana. Huwag mo silang sasaktan. Gagawin ko ang utos mo. Huwag mo silang sasaktan. Sila lang ang tanging may mabubuting puso na kumupkup sa akin. Sinabi ko naman sa'yo na may parusa ang pagkitil mo sa buhay ng anak mo. Ito na yon. Basta matutupad ka sa pangako mo, walang masasaktan. Gagawin ko, pakiusap, tumigil ka na! Aray! Walang hiya. Daan-daan akong binaba pero nang malapit na, bigla namang bumilis ang pagkabagsak. Kainis talaga. Ito talagang engkantong to. Kung may kapangyarihan lang ako, talagang sinaktan ko na yun eh. Ang saya nun ah. Pwedeng isa pa? Tumigil ka na nga, Val. Kahit kailan talaga ang weirdo mo. Di ka man lang natakot sa ginawa niya. Bakit ako matatakot, kuya? Ang saya nga eh. Nakalipad ako kahit saglit lang. Ay, nako. Aasahan ko ang pagtupad mo sa pangako. Sa pang-apat na gabi, kabilugan ng buwan, doon mo gawin ang pag-aalay. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari sa kanila. Bigla na naman siya naglaho na parang bula. Ang galing talaga ng kapangyarihan niya. Ah! Aray! Sino ka ba para batukan ako? Ako! Kuya mo lang naman ako na nabibwisit na sinaasal mo. Umuwi na nga tayo. Tony, halika na. Umuwi silang tatlo habang dala pa rin ang mga labahin. Nagtaka naman ang lola nila kung bakit sila ginabi. Ikinwento nila ang buong pangyayari. Nagulat naman ang matanda sa narinig tungkol sa kasunduan nila ng elementong tahamaling. Kinabukasan ay walang gana si Tony na bumangon. Pero kailangan niyang ipakita na ayos lang sa kanya ang lahat. Dahil kung hindi ay baka lalong malungkot ang pamilya sa kanyang pag-alis. Sa ika-4 na gabi ay lihim na siyang pumunta sa gubat upang isagawa ang ritual. Hinanap niya ang 4 na espesyal na puno at sinimulang mag-orasyon. Nasa kalagitnaan na siya ng orasyon nang dumating si Ivana. Tony, itigil mo na ito. Ivana, pero bakit? Hindi ba nasa kasunduan natin ang pag-aalay sa akin sarili? Isuot mo ang iyong damit. Pero, ayos na ang nakita ko. Anong ayos na? Hindi kita maintindihan. Sinusubukan ko lang kung kaya mong tumupad sa kasunduan. Babaeng hanagop. Ngayon ay napatunayan kong tapat ka sa iyong mga salita. Bilang gantimpala sa iyong katapatan, binabaliwala ko na ang ating kasunduan. Pinapalaya na kita ngayon. Hayaan mong kunin ko na sa iyo ang mutya ng Dama de Noche na naglalaman ng mga espiritu ng mga hayok na hanagop. Ako na ang tuluyang magpaparusa sa kasalanan nila sa iyo. Hindi ako makapaniwala. Totoo ba ang narinig ko? Totoo ang mga sinasabi ko. Gusto mo bang bawiin kong muli? Hindi. Ito na, magbibihis na ako. Maraming salamat, Ivana. Sa totoo lang, ilang gabi na akong wala sa sarili pero dahil may kasunduan tayo, hindi ko magawang tumanggi. Minahal ko na ang mga taong nag-ampun sa akin kaya masakit din sa akin na iwan sila. Huwag ka nang mag-alala dahil dito na natatapos ang ating kasunduan. Maraming salamat, Tony. Bakit ka nagpapasalamat? May mga bagay na hindi ko pwedeng sabihin sa'yo, ngunit hinihiling ko na sana ay makahanap ka ng lalaking mamahalin at mamahalin ka rin ng tapat. Pinapangako kong babantayan kita at hindi pababayaan. Gusto ko lang malaman, bakit ba hindi na natin itutuloy ang kasunduan? Meron ba nangyari sa'yo? Kung ano man ang dahilan kung bakit, sa akin na lang yun. Binabati kita, Tony. Malaya ka na. Pero gusto kong malaman ng may mga bagay na hinahayaan na lang natin na nakalihim hanggang kamatayan. Kukunin ko na yung mutya. Lumulutang ang mutya palapit sa kanya. Pambihira talaga ang kapangyarihan niya. Paalam, Tony. Hanggang sa muli. Sandali lang! Bigla na lang siyang nawala. Tony! Jack? Bakit nandito kayo? Kanina pa kami nandito at pinagmamasdan ka, Apo. Halika na rito. Naku, baka nilalamig ka na. Bakit niyo ako sinundan?
Hindi namin maiwasang mag-alala sa iyo eh. Halika na, umuwi na tayo. Umuwi na silang apat. At magmula noon ay masaya na silang namuhay. Si Jack, upang hindi na maging pabigat sa kanyang lola, ay nagpa siyang magtrabaho sa isang farm. Si Val naman ay nagpatuloy sa pag-aaral. Buo ang loob na balang araw ay magiging albularyo tulad ng kanyang lola. Lumipas ang panahon at tila nagbago ang ihip ng hangin. Unti-unting nagkalapit sina Jack at Tony hanggang sa naging magkasintahan sila. Sa paglipas ng mga buwan, mas lumalim ang kanilang ugnayan hanggang sa mabuntis si Tony. Matapos ang 9 na buwan, isinilang niya ang isang malusog na lalaking sanggol. At yun ang naging bagong simula para sa kanilang lahat. Pahawak naman ako sa apo ko sa tuhod. Ay, ang gwapo mo talaga. Mabuti na lang at kamukha mo siya, Ate Tony. Kung hindi, nako, magiging pangit yan. Aray! Ang sakit ng batok mo, kuya. Ay, nako Val, kahit kailan talaga walang magandang salitang lumalabas dyan sa bibig mo. Ay, nag-aaway na naman kayo. May hawig pa rin naman siya kay Jack. Ay, ang gwapo naman ng baby Roma na yan. Itong proteksyon, ilalagay ko sa bewang mo. Poprotektahan ka niyan sa kung anumang kalaban. Aswang man yan, elemento o kung ano pa. Lola naman kung ano-anong binibigay sa bata. O bakit? Mahirap na Mamaya niyan may kumuha sa kanya. Mabuti naman at lalaki ang anak niyo. Ano pong ibig niyo sabihin? Ay, wala naman. Akala ko kung ano eh. Naalala ko tuloy si Ivana at ang kasunduan namin. Hanggang ngayon nagtataka ako kung bakit biglaan na lang niyang binawi ang napagkasunduan namin noon. Meron ba kayong alam tungkol doon? Ano kasi? Lola, sa tingin ko, kailangan na po nating sabihin sa kanyang katotohanan. Ha? Anong katotohanan? Pasensya ka na, Tony. Kung kailangan naming gawin yon. Ano ba yun? Sabihin niyo naman sa akin kasi naguguluhan na ako eh. Ang totoo niyan, Tony, nagkaroon kami ng kasunduan kay Ivana. Kaya niya itinigil ang pag-aalay mo ng iyong sarili. Naawa kasi kami sa sasapitin mo kung sakali mang kunin ka niya. Kaya nagritual kami ni Val para makausap ang tamahaling. Ano? Bakit niyo po yun ginawa? Ganun ka kahalaga sa aming lahat. Nagmakaawa kami na sana hindi na matuloy ang kasunduan. Nung una, nagmatigas siya kaya nahirapan kami. May pagkatuso si Ivana. Gusto niya ay may kapalit ang lahat ng hihilingin mo sa kanya. Kung ganun, anong hiniling niya sa inyo bilang kapalit? Pumayag siyang huwag ituloy ang kasunduan sa isang kondisyon. Kapag umibig ka sa isang lalaki, iaalay namin ang magiging anak mo. Ano? Ibig sabihin kukunin niya si Roma? Bakit naman ganun? Baka pwede natin kausapin ulit siya at ibang iaalay. Hindi ko kayang mawala ang anak ko. Kumalma ka lang, ate. Sigurado akong hindi niya makukuha si Roma. Ha? Ano ibig mo sabihin? Kasi ang pinangako namin, kapag nagkaanak ka ng babae, kukunin niya ang bata. Dahil lalaki naman ang anak mo, hindi niya ito makukuha. Ano? Kung ganun, kung babae ang pinanganak ko, kukunin niya? Kaya mabuti na lang at lalaki ang anak mo. Ibig sabihin hindi ako pwedeng magkaroon ng anak na babae? Kung magkakaroon man tayo ng anak na babae, pinapangako kong poprotektahan ko siya para hindi siya makuha ni Ivana. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon pa si Tony ng 2 anak. Ngunit parehong lalaki ang mga ito. Hanggang sa tumanda na lang sina Tony at Jack ay hindi na sila nabigyan ng babaeng anak. Ganun pa man ay masaya na sila roon. Bago mamatay si Lola Irma ay naipasa nito ang lahat ng kaalaman niya kay Val. At dahil naman sa pagsusumikap ng dating tamad na si Jack, nakalipat sila sa malapit na bayan at umalwan ang kanilang buhay.
Naging magulo man ang umpisa ng takbo ng kanilang buhay, hindi sila nagpatinag sa pagsubok at sama-sama nilang hinarap ito. Patunay lang na ang mga sakit at pagdurusa na ating nararanasan ay may kapalit na saya at maginhawang buhay sa hinaharap basta patuloy ka lang na lumaban.